Roma, 15 kabanata. Tayong malalakas ay dapat magpaumanhin sa mga pagkukulang ng mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang sariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na bigyang kasiyahan ang ating kapwa para sa ikabubuti niya at sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat. Ako ang ininsulto ng uminsulto sa iyo. Anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat para maturuan tayo. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan doon. Itulot nawa ng Diyos na siya nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayan na ang Diyos ay tapat at tinutupad ang mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. At upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Kaya't pupurihin kita sa gitna ng mga hentil at aawitan kita ng papuri. Sinabi pa, Magalak kayo, mga hentil, kasama ng kanyang bayan. at sinabi pa rin, Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hentil. Lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. idinagdag pa ni Isaias, May isisilang sa lahi ni Jesse ang titindig upang maghari sa mga hentil. Siya ang magiging pag-asa nila. pagpalain nawa kayo ng Diyos na bukal ng pag-asa, at pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang tumibay ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman at kaya na ninyong turuan ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang sila'y pinabanal na ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmalaki ang aking paglilingkod sa Diyos. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga himala at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ay naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga takong hindi pa nakikilala si Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at yamang maraming taon nang ibig kong makapunta riyan, inaasahan kong magkikita tayo pagdaan ko diyan, papuntang Espanya.
Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos tayong magkasama-sama ng kaunting panahon. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dali ng tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yon at talaga namang dapat nilang gawin. Dahil ang mga hintil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat lamang na tulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin. Idalangin ninyong maligtas ako sa mga hindi sumasampalatayang nasa Judea. At naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. Amen. 16 na kabanata. Itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Febe, na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Sincrea. Tanggapin niyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng nararapat nating gawin bilang magkakapatid. Tulungan niyo siya sa anumang pangangailangan niya, sapagkat marami siyang natulungan. Kasama na ako. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, kundi pati lahat ng iglesia ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa mahal kong kaibigan na si Epeneto, na siyang unang nanalig kay Kristo doon sa Asya. Ikumusta ninyo ako kay Maria na nagpakahirap sa paglilingkod para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Ipakibati ninyo ako kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo. At ang mahal kong kaibigang si Estakis. Ikumusta din ninyo ako kay Apeles na subok ang katapatan kay Kristo. Gayon din sa pamilya ni Aristobulo, sa kababayan kong si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahayan ni Narciso. Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa na mga lingkod ng Panginoon. Gayon din sa mahal kong kaibigang si Persida na naglingkod na mabuti sa Panginoon. Ibati ninyo ako kay Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at sa kanyang ina na para ko na ring ina. Ikumusta rin ninyo ako kina Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na kasama nila. Ibati ninyo ako kina Filologo, Julia, Nereo at sa kanyang kapatid na babae, gayon din kay Olimpas at sa lahat ng kapatid na kasama nila. Magbatian kayo bilang magkakapatid. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Mag-ingat kayo sa mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi kay Kristong Panginoon natin naglilingkod, kundi sa kanilang pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap. Kahit na balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo, bagay na ikinagagal ako
Ibig kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti, at walang malay naman sa masama. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan. Malapit na niyang ipalupig sa inyo si Satanas. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa. Gayon din, ang mga kababayan kong sina Lucio, Jason, at Sosipatro. Akong si Tercio, na tagasulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod, at ng ating kapatid na si Cuarto. Purihin nawa ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang yan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga propeta, upang ang lahat ay magpasakop kay Kristo. Naway papurihan magpakailanman ng Diyos na tanging marunong sa lahat, sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen.